Yeah, we're here sa Rose Garden. Kasama natin si BTNYC Vlog. Oh, mga Kops. Ito yung article dated kailan ba to? Yung sa tourist arrival. Grabe. From January to August 2025. Pang-anim tayo, kulela tayo sa Southeast Asia. International tourist arrival. Isang article po to, Southeast Asia ranking. So number 1 is Malaysia, number 2 is Thailand, number 3 Vietnam, number 4 Singapore, number 5 Indonesia, tapos number 6 ang Philippines. Nakakalungkot. Bakit? Ayaw nang pumunta ng mga turista dito sa atin. Biro mo yung Malaysia 28.4 million, tayo 3 lang, 3.96 million. Bakit? Bakit kaya? One thing is yung balita na corruption. Meron ako napanood na OFW uwi. Tinatawag siya nung immigration, flood control, sabi here, sabi. So yung flood control talaga naging issue, na nabalita buong mundo yan. So corruption is there. Kagabi may napanood ako article na grabe, ang pangit ng imahe ng Pilipinas ngayon. It is because the administration itself, nung maupo sana sila, tinuloy sana yung dating president, yung projects ng dating presidente. Tuloy-tuloy sana yun. Then yung ginagawa noon, you just continue it, di ba? Ang nangyayari kasi, before yung dollar na lang dati 52, ngayon nasa 59 na. So ang laki ng difference, di ba? 7 pesos is 7 pesos. Kung million yan, nadi 7 million, di ba? Ganun yung diferensya. So yung mga turista takot pumasok ng Pilipinas kasi nga there is corruption. If there is corruption, kahit saan ka pumunta, hihingan ka, under the table yun. Which is ayaw ng mga turista talaga. So, the economy is not good in the sense na yung nababalita kasi international is about corruption. Pag ang bansa mo, biro mo, tinalo pa tayo ng Indonesia. 10.4, tayo 3.96 lang. Pag ang bansa mo is so corrupted, like before Indonesia, ang corrupt mo din yan, nakaupo dyan. Corrupt, so mas angat tayo dun But now, tayo yung kulelat, nakakawa ang Pilipinas. Investors are canceling, yung iba umalis na, ay galing sa Bangko Sentral ng Pilipinas nagalisan ng ibang investor, nag-cancel yung iba ayaw nang pumunta. Kasi nga yung sa corruption. Ikaw turista ka, di ba? You will go to places. Ay, corrupt tong bansa na to. What will you think, di ba? Pag pumunta ka sa isang lugar, merong merong mga babayaran plus yung corruption. So, either double or triple na nangyayari doon sa gastos mo. And again, yung security ng mga turista ganun. Alam nila pag corrupt ang isang government, pati yung mga pulis na dapat magprotekta sa mga tao, corrupt din yan, di ba? So, ano mangyayari sa'yo? Turista ka sa ibang bansa, di ba? Pag pumunta ka doon, nakita ka ng pulis, hihinga ka sigurado ng pera. Yun ang mindset ng mga tao, ng mga turista. Corruption, hindi safe yung country na pupuntahan mo. So, bakit ka pa pupunta, di ba? Yun yung thinking ng mga turista, especially yung mga nasa Europe, yung mga well-developed countries na ayaw nilang pumunta sa mga bansa na so corrupt ang gobyerno kasi nga alam nila na pati sila mismo magagastusan. So instead na pupunta rito, they will just go to another place like Malaysia. Biro mo Malaysia, ang ng tourist arrival nila from January to August 2025, ang taas. Daig na daig ang Pilipinas. Ilang percent to? Ang laki, grabe. Nangyayari sa Pilipinas. Pati yung nabasa ko 59 kasi ang palitan, or siguro nasa 58 ngayon, hindi ko alam. Hindi ko natingnan. Yung peso, weak daw or malakas yung dollar. Ganon yung kasi nga yung palitan na iba. Ang sabi naman dun sa nag-comment,
hindi weak ang peso natin eh. Weak ang administration. Di ba? Yun ang dahilan kaya ano. Anyway, life goes on. We need to change talaga yung government natin ngayon. Yung iba naniniwala pa rin na magandang ekonomiya, which is sinasabi ng mainstream media. Pero nasa na yung flood control, yung mga kaso tungkol sa flood control. Nandun ang corruption eh, ang laki, in trillions of dollars. Imagine that. Ako nga, magkaroon lang ng konting pera, mamimigay ako, magpapakain ako. Eto mga corrupt na to, nasa na sila? Diba? Nagtago na. Meron kaming congressman sa Bulacan nun eh. Wala na, hindi na siya makita. Nagtago na. Mga 9 I cannot simply say kung magkano talaga, 9 billion, parang ganun ang naibulsa niya or naging pera niya or what. Ba't siya nagtatago, diba? Kung malinis ka or wala kang ginawang kalokohan talaga, hindi ka na magtatago. But now, hindi na siya makita. Kilala ko yun, naging mayor tapos naging congressman siya, naging kababata pa ng chewing ko, kaya before maganda, malinis yung yung image niya, but nung ito nga yung sa flood control na naglabasan, ang dami palang buhay sa Pilipinas. Alam niya. Kaya si Congressman Kiko Barsaga, putak ng putak. Kasi nga bata siya eh, ayaw niya yung kalokohan na nangyayari. Yung narrative na na okay lang na may kumurakot ka, okay lang na ganyan ang gawin nyo. For the past 3 years, ganun yung nangyayari sa Congress. Kasi kanya-kanyang kabig na eh. Hindi nila alam yung kinakabig pala nila yun, pera ng taong bayan, yung mga tax. Yan, tapos ang nangyayari, economy is going down, puro negative eh. Tingnan mo sa Philippine Stock Exchange, grabe, puro bagsak, puro pula. Ibig sabihin downward yung momentum ng stocks. So mabago man yun, I don't know kung kailan. But we are going at the bottom talaga eh. Ito nga yung tourist arrival lang eh. Tourists will bring us revenue kasi nga gagastos yan. Diba? Magre-renta ng hotel siya, ng upahan, ng titira nila, pagkain, di ba? Talagang gagastos yan eh. So yung economy natin kikita sa kanila, sa mga turista. Now, ngayon, walang turistang gustong pumunta rito sa atin. Nakakalungkot talaga. But what to do? Ngayon, nag-a-appeal si Presidente Bongbong Marcos to help him na mag-attract ng mga investors. Paano ka makaka-attract kung balitang-balita yung corruption, di ba? May anomalya eh. Tapos wala namang nangyayari pa, ilang buwan na nakalipas nung ma-expose yung flood control. Hanggang ngayon wala pang nakukulong. Yun lang muna. So